Ang lalawigan ng Bulacan dahil sa angking kagandahan ng mga tanawin at mapagpalang kalikasan ay tinawag noon ng mga namamanghang dayuhan na Hardin ng Pilipinas. At sa malawak na hardin na ito, matatagpuan ang isang bayang hitik na hitik sa kalinangan at kasaysayan, ang bayan ng Malolos. Ang Malolos ay isang third-class urban component city and considered as the 115th city in the country. Ang bayang ito ang capital city ng lalawigan ng Bulacan, the seat of the provincial government at isa sa 3 lungsod ng Bulacan. Matatagpuan ang Malolos may 49 kilometers north of Metro Manila, situated southwestern part of Bulacan at nasa Central Luzon region at bahagi ng Metro Luzon Urban Beltway Superregion. Ang Malolos ay napapaligiran ng mga munisipalidad ng Bulacan, gaya ng Bulacan sa southeast, Giginto kung nasan ako ngayon sa east, Plaridel sa north, Kalumpit sa northwest, at Paumbong sa west. One more thing Malolos also lies on the northeastern shore of Manila Bay. Ang Malolos ay nahahati sa 51 barangays na nakalatag sa land area na 7,725 hectares consisting of agricultural, commercial, industrial, residential, bodies of water, fish ponds, marshes, and roads. Kabilang sa mga barangay na ito ay ang mga island barangays sa baybayin ng Manila Bay. Motorboats are used to transport goods and bring people to the island barangays tulad ng Pamarawan, Babatning, Namayan, Kaliligawan, and Masile. Sa mga pantalang ito nagsisimula ang araw ng mga taga-Malolos dahil dito ay sinasagawa ang masiglang kalakalan ng mga produktong dagat tulad ng isda. Ang pangalang Malolos ay sinasabing nagmula sa Tagalog word na paluslos, meaning downwards o pababa, na ang tinutukoy ay ang mga ilog na bumababa patungo sa Manila Bay. The name resulted from a misunderstanding among the first Spanish missionaries. Nangyari, meron dumating na mga misyonero ng Kastila. At kung sila humahanap ng mga puok na maipalalaganap nila yung kanilang reliyon, napunta doon sa lugar ngayon na yan nga ang Malolos. At itinatanong kung ano yung lugar na yon. Ngayon, kung hindi marunong ng Kastila ito mga tinatanong na katutubo, ang akala nila, ang itinatanong kung saan tumutungo yung ilog, yung agos ng ilog. Ang sagot nila, paluslos. Ngunit binabanggit sa tala ng kasaysayan na bago pa man dumating ang mga Kastila ay maunlad na ang kabihasnan sa dakong ito. In 1580, 8 years matapos ang Kingdom of Manila ay nakubkob ng mga Spaniards mula kina Raha Sulaiman at Raha Matanda. Spanish missionaries discovered a small settlement called Lihan na tinatayang may 4,000 mga katutubong naninirahan. Ang pangalang Lihan ay ancient Chinese name ng Malolos na ang mga namumuno dito noon ay kilala sa tawag na Gatsalihan or Gatchalian. The richness of the soil and the convenience of its location made Malolos an important trading post for the native inhabitants and the traders from Cathay or China. Noon pa man ay nag-flourish na dito sa bayan ng Malolos ang kalakalan bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang
Ang Malolos ang seat of the provincial government of Bulacan. Located in Barangay Mohon, matatagpuan dito ang iba't ibang government offices, government buildings at public services ng provincial government. Pangunahin na dito ang Capitol Building. It also houses several provincial branch offices of several national government institutions and offices. Sa harap ng Capitol Building ay naroon ang monument ni General Gregorio del Pilar, which contains the tomb and equestrian statue of the hero of Tiran Pass. Ito ang bantayog ng bayanihan na sumisimbolo sa walang kamatayang kaugalian ng mga Pilipino na pagtutulungan at pagkakaisa. Ito ay palaging magpapaalala sa ating salinlahi upang patuloy na magningas ang bayanihan sa puso ng bawat Pilipino, lalo na ng mga Bulakenyo sa kasalukuyan at sa hinaharap. Di kalayuan sa Capitol Building ay ang hardin ng mga bayani at sining na tinatawag din ng mga Maloleños na Capitol Mini Forest and Children's Park. Paboritong pasyalan ng lugar na ito, lalo na dun sa mga gustong mag-relax at makalanghap ng sariwang hangin sa gitna ng lungsod. Paano nga'y puro puno ang lugar na ito at sa mga lilim nito'y ramdam mo ang magandang layunin ng lungsod ng Malolos na mapanatili at maingatan ng kalikasan. O yun o, may grupo ng mga kabataan. Ika, puntahan natin. Hi! Right! Ano ba? Nagawa niyo ba dito? Teka, saan ba tayo ngayon? Ano bang tawag dito? Ito ba yung park ng ano? Capitol. Okay, bakit naman dito kayo nagpapahinga? Eh kasi po, tahimik at maraming puno. Dito po kasi bawal po magyosi, saka masarap po tumambay dito, smoke free. 3 years na po kasi yung rules na yun dito. Marami ba mga historical ano dito, landmark? Marami po nangyari dito. Ano favorite spot niyo dito? Yun po, yung Capitol Park po. Yon? Apo. Bakit naman yon? Eh, masarap po kasi tumambay doon. Siya ba leader niyo? Apo. Siya talaga, no? Siya yung sumasagot. Okay, sige ha. Pahinga lang kayo dyan. Salamat. Bye po. Masarap pala maging taga Bulacan kasi dito kinikilala nila yung kanilang mga mamamayan sa pamamagitan nitong tinatawag nilang hardin ng mga bayani, kung saan nakaukit yung mga pangalan ng mga taga Bulacan na nagkaroon ng malaking ambag sa sining at kultura, hindi lang ng Bulacan kundi ng buong Pilipinas. At ang maganda pa dito, nung inilunsad nila itong tinatawag na hardin ng mga bayani, inibitahan nila yung mga may pangalan dito na nabubuhay pa at ipinaukit nila yung mga palad dito sa tabi ng kanilang mga pangalan.